kayo, saka matulog ng nasa tamang oras para ligtas yung pag-drive mo, di ka hatikin. Okay. Yung mga panalunan mo, na to, handful milk, gatas, panalunan mo. Bukunin natin yung doon ngayon. Na buha ninyo sa amin. Ano po ma'am, nakapagbibigay po yun para po magpabigyan ng informasyon yung mga driver na makapatingan po saan na dapat mamalero po. Ma'am, thank you po. Salamat po sa Shell. Ano niya sa mga kalaya? Ang gusto lang talaga niya kumuha ng gamit. Kaya lang nananakit siya dahil nagpapanik. Pumalag ka, iisipin ka agad niya makukulong siya dahil nagano ka na eh. Nagsisip ka na, hindi niya pa makukuha yung gamit. Tsaka ka na niya sasaktan. Alam niyo naman kaya niyo, maliit. Eh hindi niyo naman alam yung kasama. Kasi hindi ko lumalakad din mag-isa, hindi sila mag-isa. Halimbawa, kayo na nasa oras ng trabaho, may dumaan na nakamotor, dalawa naka-helmet. Pangalawang daan, nakita niyo uli, parang kinakabahan kayo. Or hindi pa kayo kinakabahan, walang problema, itawag niyo, sir, para kayo na hinala itong motor na to. Kanina pa dumadaan, hindi naman nagpapagas. Antayin nyo kami. Pagdating namin, kami ang bahalang mag-approach. Wala naman mong masama ron. I-approach namin yung nakamotor na sinasabi nyo For verification. for verification. Ngayon kung sinasabi na may gimimit lang sila tao, nakita namin may mga ID, may lisensya, mababait naman na tao, wala namang armas, then let go namin. At least doon pa lang na-prevent natin kung positive pala may mga gamit, masasamang tao, walang lisensya, doon pa lang na na natin. Advice po namin sa ating mga kasamahan, lalong-lalo na sa mga empleyado po ng Shell, maging mapagmasid po tayo sa lahat ng oras, hindi lamang po sa pagtatrabaho po natin. Ano man po ang nakikita natin mga suspicious sa logging, huwag na po tayong mahihiyang tumawag po sa amin, makipag-coordinate po tayo upang masugpo po natin yung mga krimen na pwedeng gawin. Andyan lang po ang landline namin sa opisina. Kung hindi po kayo makakontak sa opisina, pwede po kayo tumawag ng 117 upang matugunan po yung kailangan yung mabilis ang responde. Okay? Tapos, yung A, M the nose. Wala akong makikita na ang hawak nyo pag ganito. Sasama sa mukha nyo to. Ang hawak pag ganyan. At ang bubugahan nyo, hindi yung usok, yung apoy mismo. Kaya pwedeng ikaw yung magtatanong, sino ang dalawa yung sasagot? May tatlo kayo. Big rest na mangyari sa buhay natin sa loob ng stasyon. Ngayon, sa buhay mo, ano yung pinaka-malaking big rest na dumating sa buhay mula nung nandito ka hanggang yung ngayon? Sa akin, sir, yung mga umuunahan yung customer, asal ko, yung mga nagagalit na customer. Mga nagagalit po yung customer. Minsan sa service, minsan talagang Bakit mo rin nasabi? may mga customer po talaga na gusto lang talaga nila. Ano yung solusyon doon na dapat nating gawin na yun siya, mawala yung galit niya? Bali, kung nagagalit po siya, siyempre humingi po tayo ng dispensa. Ito yung araw-araw mong naikwento. Palagi.
Hindi ka lang natatsambahan. Ganito, simple ka matsambahan. Meron pa. Yung sa pagbawasin minsan sir, kasi yung sakyan iba-ibang tubis yung silalim. Minsan may matalas, minsan may sugatan kami pagtubos. Yan ang tubo. Ilagan mo yung bukang ilalim, di ba? So ano ngayon ang ginagawa mo? Minsan hindi ko rin makita, mangyari pa rin. Pero sa ngayon, tingnan ko mabuti muna bago ko sa gagalaw. Palagi dyan yung sa mga red cross, may emergency, ABC. Airway, breathing, circulation. Tama. Titignan nyo kung conscious siya. Yun ang una. So, pag hindi sumagot, ang next yung i-check yung airway. Yung sa ilong. Lagay mo yung fingers mo sa nose kung may hangin parang magdadaan. Okay? Then circulation, yun na yung pulse. Pinakamalakas na pulse dito sa left. Pag hindi, importante is magpo-call kayo ng help. Dapat yung kayo, alert na kayo. Example, isang pumunta, yung isa naman, naka-ready na may tumatawag. Importante sa inyo lahat, merong telephone number na.